Aries, Leo, Sagittarius, tingnan natin kung ano ang kapalaran mo ngayon. Keep in mind na ito ay general reading lamang, so hindi lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings, ng ating Evil Eye Amulet Necklace, at ng ating Cures Bracelet, makikita nyo po yung link sa description box, Tarot Intentions by Aliana Reyes. We have alchemy, using witchcraft, occult, and learning God's secrets. Transform the situation. Yan, mukhang ano ba, meron kayong kailangang ayusin ngayong araw na ito. Some of you, pwede po na you are praying. Some of you naman ay pero kasi yung iba sa inyo, Aries, Leo, Sagittarius, nakikita ko dito, pwedeng sa inyo may gumagawa. Oo. Kaya kailangan nyo pang mas tibayan yung faith ninyo kay God, kay universe. So for some of you, pwedeng it's either kinukulam kayo dito or may nagbibigay ng sumpa sa inyo. May nagbigay ng sumpa sa inyo. Ayan. So, taasan nyo pa yung faith ninyo. Lakasan nyo pa yung faith ninyo. Kasi madali kayong tamaan ng mga ganito ngayon. Nakikita kasi ng mga nakikita mo to, yung mga kulay na yan. So, pwedeng nakikita yung marunong gumawa na yan or yung gumagawa na yan sa'yo yung aura mo. So, nakikita niya if meron bang nakabalot sa'yo na something black. Yung tipong gano'n, yung parang dark yung aura mo. So, yun, mabilis ka tuloy nilang nagagawa ng something dahil doon. Kasi nakikita nila yung aura mo. Parang sa tingin nila, vulnerable ka as of this time or the time na ginawa nila yun sa'yo. We have wealth. Yan, meron ba kayong problem ngayon pagdating sa pera? Okay, or issues nyo ba ngayon is about money? Nakabaliktad kasi siya eh. Medyo nahihirapan kayo. Tingnan natin. We have partnership. Ayan. So, pwedeng ikaw ay nahihirapan ng magtiwala dun sa mga pinapangako ng person mo. Sabi dito, prioritize your connections. Pero kasi pwedeng hindi mo nakikita yan. Pwedeng iba nga sa inyo. Mismong partner niyo yung nagdadamot sa inyo pagdating sa pera. Ayan. Pwedeng feeling mo masyado niya kayong tinitipid. Sabi dito, joining forces with business partners for win-win cooperation. So, kung meron naman po kayong business dito at nahihirapan kayo ngayon, pwedeng pagdating sa sales or pwedeng kulang na kayo sa puhunan, ano yung pwede mong gawin? Some of you, pwede kayong mangutang, ganyan. Ayan yung pinapakita sa inyo dito eh. Oo. Pwedeng yung iba po sa inyo, yun na lang yung sabi natin, isa yun sa mga pwede ninyong gawin ngayon, mas madalian kaysa maghanap ka ng sponsor or maghanap ka ng investor pagdating dito sa business mo. Tingnan natin. Ano pa yung mensahe, spirit guide? Okay, meron pala dito. Simula nung, ayan, di ko alam kung kayo nga ba tong nakagayuma or kinukulam or kayo tong sinusumpa, no? So, pwedeng person mo din kasi yan. So, pwedeng mga tao po na malapit sa'yo. Pwedeng yun naman yung ginagawa ng mga naiinggit sa'yo na yan or may galit sa'yo. So, pwedeng ang napagtulungan nila dito is yung partner mo. Kaya, kung napansin mo, ayan, kung siya yung nagtatrabaho sa inyo, pwedeng nawalan siya ng trabaho, pwedeng nagkasakit, pwedeng nagdamot naman sa inyo pagdating sa money. Pagdating sa sustento. Tingnan natin, spirit guide, mensahe pa po natin. We have cope, romance, and we have getting readings. Okay. So, yung iba sa inyo, ayan, pwedeng yung relationship nyo talaga, nakaka-drain talaga to sa inyo. May iba po sa inyo ngayon lang ulit kayo nag-usap. Meron dito
Wala pa kayong pag-uusap, pwedeng nagpaparead lang yung iba sa inyo para may malaman kayo towards your person. O yung iba sa inyo through readings. Not private but collective readings. Yung iba po sa inyo, dun kayo nakikibalita kung ano na ba yung nangyayari sa person mo. Ayan po. Unti-unti naman yung iba sa inyo, sinasabi dito, nakaka-cope up naman kayo pagdating sa inyong mga financial losses. Sinasabi lang kasi dito, magtulungan talaga kayo if you have a partner. If you have a family na may mga trabaho naman po kayo, magtulungan kayo dito sa part na to. Para makakope talaga kayo. Kaya kung meron man kayo mga pagkakautang, ay bago man lang matapos yung taon na to, pwedeng makakalahati kayo or mabayaran nyo po talaga ng buo. Tignan natin. Ano pa yung mensahe para sa'yo? Spirit Guide. Mensahe pa po natin for Aries, Leo, Sagittarius. Mensahe pa po natin for Aries, Leo, Sagittarius. Aries, Leo, Sagittarius. We have the Hermit. Meron tayo ditong Five of Swords. Okay, may nagagalit sa'yo dito because of your intelligence. Because of your perseverance. Yung pagiging resilient mo din. May nagagalit sa'yo dito. May naiinggit talaga sa'yo. Even sa relationship mo. Ayan. May naiinggit din. Tapos may nagagalit sa'yo dito sa katahimikan mo. Fire signs. Kaya may mga tao dito na pwedeng tinatrigger ka nila. Diba? Meron silang mga sinasabi about sa'yo. May mga ginagawa silang kwento. Para, magsalita ka. Gusto nila labanan mo yung mga yan. Yung mga nagsasalita against you. Pero kasi ikaw, mas iniintindi mo kasi yung pera eh. Ayan o, yung iba po sa inyo. Yung pera, yung health, yung mental health ninyo, yung well-being ninyo. Yan po yung pinagtutuunan nyo ng pansin. Ayan, kaya lalong mga naiinis tong mga taong to. Sige lang, inisin mo pa yung mga yan. Oo. Tignan natin sa work. Kamusta pagdating sa trabaho? We have the Star. Ayan, so pwedeng, ikaw ba yung magiging star? Dito sa inyong, sabihin natin, ikaw yung magiging sikat, magiging famous, magiging in demand pagdating dito sa trabaho ngayon. So, ayan po, give your best lang talaga pagdating sa iyong work. There is hope pagdating dito sa iyong trabaho. So, kung ano man yung mga inaasahan mo, pagdating dito sa iyong trabaho, pwede po na makukuha mo yan. Meron din dito, pwedeng makukuha nyo na yung dream job ninyo. Yan, with this, the Star. Check natin pagdating naman po sa negosyo. Kung merong may mga negosyo dito, we have the Tower. Tignan mo. May pagkalugi talaga na pinapakita dito. So, sabi ko nga, yung iba sa inyo, wala na kayo ibang maisip. At ang pinakamadaling solusyon kasi ngayon, pagdating dito sa inyong negosyo, kung ayaw nyo namang isara, is mangutang po kayo. Kaya lang, syempre, tignan nyo rin kung magkano lang ba yung uutangin ninyo. Kasi baka pag sumobra naman kayo sa utang or sobrang laki naman ng utangin ninyo, hindi nyo naman po mapaikot, hindi nyo naman mabayaran. So, mas lalo kayong malulubog sa utang niyan. Yan, medyo may problem kayo ngayon pagdating dito sa inyong business. Check natin pagdating naman po sa kaperahan. Okay, sa kaperahan isa lang. We have 7 of Wands. Umiiwas ka muna talaga ngayon sa mga tukso. Yan. Umiiwas ka muna sa mga bagay, na hindi mo naman talaga kailangan. So, alam mo yung pagfo-focusan mo kasi. Tapos, pwedeng meron din dito, pinipilit ka. Ewan ko kung pinipilit kang mag-contribute sa kung saan man. Pero kasi nagmamatigas kayo dito. Because alam nyo talaga na pwedeng wala naman kayong obligasyon dun sa kung ano man yan. Or wala naman kasi kayo ngayong enough na money. Kaya po, ayan. Siguro hindi ka lang din talaga naiintindihan ng mga tao sa paligid mo. I don't know kung may magandang trabaho ba yung partner mo o yung asawa mo. So, parang iniisip nila imposible na mawalan ka ng pera. Aries, Leo, Sagittarius. Yung tipong ganun. Ganun yung iniisip ng mga tao sa'yo. Na hindi, imposible na wala kang pera, ganyan. Ano akala nila sa'yo, di ba?
Check natin sa love life sa mga single. Kamusta? We have 9 of Pentacles. So, yan, marami tayong single dito na mapera na fire signs. Pwede rin po kasi na you have a job, you have a business, pero hindi naman po kayo yung breadwinner sa inyong family. So, nakakapag-ipon po talaga kayo. Ayan, very luxurious yung inyong dating. Pwede rin kasi na nakakapag-travel kayo. Ayan. So, sabihin natin na social po ang dating ninyo dito. So, maraming nai-intimidate sa inyo. Pwede may mga nagkakagusto, pero nahihiya silang mag-reach out sa'yo. Sa mga in a relationship naman po, we have 9 of Cups. So, panatag naman kayo dito pagdating sa inyong relasyon. Marami lang problema, pero naayos nyo naman po ng person mo. Tsaka marami ding naninira dito sa inyong relasyon. Meron din po dito, pwedeng magkaiba kayo ng status ng pamumuhay, pero pinaglalaban ka po ng person mo. Or the other way around, pwedeng pinaglalaban mo siya. Pagdating naman sa mga live-in partner, sa mga mag-asawa, we have Page of Swords. Ayan. Kayo ba ang nag-iisip na there is something wrong pagdating dito sa inyong relasyon? Pwedeng nakukulangan lang talaga kayo sa oras. Pwede po kasi na ang iniisip ng partner mo, ng asawa mo, is pagtatrabaho, pagkita ng pera. So, di kayo nagmi-meet dito eye to eye. So, ang nangyayari, may napagbibintangan po. So, pwedeng meron dito, nag-iimbestiga kayo, nag-i-spy kayo, wala naman kayong makita. So, pag wala naman kayong makita, tigil na po kayo. Kasi, masisira lang yung relationship ninyo. Lalo na pag kinonfront mo yung person mo, tapos wala ka namang ebidensya. It's a no-no po talaga. No, na magko-confront kayo ng isang tao na wala namang kayong hawak na evidence. Kaya, pag ganyan, manahimik na lang, di magmasid. Pag nakahanap kayo, then meron. Pag wala, let go nyo na yan. Alisin nyo yan sa isipan po ninyo. Okay, kasi pwedeng ayan, meron kayong mga readings na napapanood na sinasabi na merong third party. Merong ganito, may ganyan sa relationship ninyo. Pero pag nagpa-read naman kayo personal, wala naman. So, hindi lahat nung napapanood ninyo na collective ay para sa inyo talaga yon. So, use also your critical thinking din. Kasi baka mamaya masira yung relationship ninyo dito dahil sa mga readings na pinapanood nyo. This is just a guidance. Marami na kasi ako nababasa sa mga comments. Na yan, pag nabanggit ko yan, totoo nga daw, nanonood sila, naisip nila, nag-overthink sila. Di pong ganun. Kaya kung kunwari nagdududa kayo, ang best options ninyo is magpa-read kayo privately. Hindi yung manonood kayo ng mga readings, collective yun eh. Madaming energy na kinukuha doon. Pero kasi pag private readings, energy mo lang at energy lang nung taong papabasa mo yung makukuha natin. Wala nang iba. Sa inyong dalawa lang yun. So, ayan lang po. Maraming salamat. Mag-iingat po kayo always and more blessings to come.